Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katapatan? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang pinakamatinding sakit ay maaaring maging simula ng pinakadakilang lakas. Sabi nila, ang pagtataksil ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa tiwala. Pero paano kung ang lason na yon ang siya palang gamot na gigising sa natutulog na general sa loob ng isang mapagmahal na asawa? Ating tunghayan ang kwento ni General Luningning Alcacid, ang halimuyak ng paboritong kaldereta ni Coronel Di Maliwat Roxas ay tila isang mainit na yakap na bumabalot sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Sa kusina, si Luningning Alcacid, o mas kilala bilang si Ning, ay gumagalaw ng may kahinahunan. Bawat hiwa ng gulay, bawat halo sa kumukulong sarsa ay ginagawa niya ng may perpektong ritmo. Ang ritmong pinag-aralan niya sa loob ng 3 taon para maging isang perpektong may bahay. Ngunit sa likod ng maamo niyang mukha at ng mga matang tila laging may ngiti, ay nagtatago ang isang isipang kasing talas ng balisong. Bawat tunog, bawat anino ay kanyang sinusuri. Ang amoy ng kaldereta para sa kanya ay hindi amoy ng pagmamahal. Ito ay amoy ng isang patibong. Mukhang napakasarap niyan, mahal, bati ni Di Maliwat pagpasok niya sa kusina. Nakasuot ito ng puting sando, litaw ang matipunong katawan na hinubog ng pagsasanay sa militar. Lumapit ito at niyakap si Ning mula sa likuran. Isang kilos na dati nagpapatigil ng kanyang mundo. Ngayon, nagpapakulo lamang ito ng dugo sa kanyang mga ugat. "Siyempre naman, para sa'yo," sagot ni Ning. Pinipilit na gawing malambing ang kanyang boses. Humarap siya at ngumiti. Sa ngiting iyon, mabilis niyang sinuri ang kanyang asawa. Ang bahagyang pamumula ng mga mata, kulang sa tulog. Ang tensyon sa kanyang panga, may itinatagong problema. Ang paraan ng paghawak niya sa cellphone na tila kayamanan. May hinihintay na tawag. "Halika na, kumain na tayo," aya niya. Sa hapagkainan, pinagsilbihan ni Ning si Di Maliwat. Ang eksena ay larawan ng isang masayang mag-asawa. Ngunit habang pinapanood niyang kumain ng lalaki, ang isip ni Ning ay nasa ibang lugar. Ang bawat pagsubo ni Di Maliwat ay tila isang eksena sa isang pelikulang matagal na niyang pinapanood. At ngayon, alam na niya ang katapusan. Biglang tumunog ang cellphone ni Di Maliwat. Isang mabilis na sulyap sa screen at agad itong tumayo. "Excuse me lang, mahal. Sagutin ko lang ito, importante." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Ning. Lumayo siya ng bahagya. Sapat na para hindi marinig ang usapan, ngunit hindi sapat para makaligtas sa mapanuring mga mata ng isang general. Nakita ni Ning ang pagbabago sa postura ni Di Maliwat, ang pagiging iritable, ang mabilis na pagtango, at ang pinal na pagsulyap sa kanya bago ibaba ang tawag. Si Dayang, ang babaeng iyon. Isang imahe ang mabilis na pumasok sa isip ni Ning. Hindi ang kusinang ito, kundi isang malamig at madilim na silid-pulungan. Flashback. General Alcacid. Ang boses ni General Agos Ilustre ay mahinahon, ngunit may bigat ng awtoridad. Sa ibabaw ng mesa ay isang folder na may markang Top Secret. "Sir," sagot ni Luningning. Nakatayo ng tuwid, ang kanyang uniforme ay walang gusot, ang kanyang mukha ay walang emosyon. "Ang intel natin ay kumpirmado. Ang target ng Operation Bantayog ay ang sarili mong asawa, si Coronel Di Maliwat Roxas." Walang kurap sa mga mata ni Luningning. Walang bahid ng pag-aatubili. Ang puso niya ay tila yelong unti-unting nabibiyak, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling isang matigas na maskara. 3 taon siyang nagpanggap na mahina para sa misyong ito. 3 taon niyang sinikmura ang mga kasinungalingan para sa mas malaking tungkulin. "Naiintindihan ko po, General. Ano po ang utos ninyo?" Papasukin mo siya sa bitag. Hayaan mong isagawa niya ang kanyang plano. Ang buong puwersa ay nakasuporta sa iyo.
Ikaw ang dulo ng sibat sa operasyong ito. Luningning. Masusunod po, sir. End of flashback. Mahal, okay ka lang? Nagising ang diwa ni Ning sa tinig ni Dimaliwat na nakabalik na pala sa mesa. Isang nangiti ang muli niyang isinuot na parang damit. Oo naman. May problema ba sa trabaho? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Umiling si Dimaliwat at ngumiti ng malapad. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala. Mahal. Actually, may maganda akong balita. May sorpresa ako para sa'yo. Talaga? Ano yon? Aalis tayo bukas. Magbabakasyon tayo sa isang probinsya. Tayong dalawa lang. Para naman maibalik natin ang dati. Sabi nito, hinawakan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Malamig ang palad nito. Pero, biglaan yata? Kailangan natin tuning. Para sa atin. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Ning, tinawag siya ni Dimaliwat mula sa kanilang silid. Pagpasok niya, nakita niya itong may hawak na isang paper bag mula sa isang mamahaling butik. Para sa'yo, sabi ni Dimaliwat. Inabot ito ni Ning. Sa loob, isang kulay pulang seda na bestida. Maganda, simple, elegante, at nakakakilabot. Ito ang damit na isusuot ng biktima. Ito ang huling alaala na gusto nilang maiwan sa kanya. Napakaganda, di ma? Sabi ni Ning, tinitingnan ang bestida. Sa isip niya, ito ay isang basahan na ipapantakip sa isang bangkay. Isusuot mo yan bukas, ah? Para sa espesyal nating araw. Sabi ni Dimaliwat. Ang boses ay puno ng pananabik. Pananabik ng isang berdugo. Itinaas ni Ning ang kanyang tingin mula sa bestida at tumitig sa mga mata ng kanyang asawa. Ngumiti siya. Isang ngingiting malungkot, ngunit puno ng isang desisyong hindi na mababali pa. Salamat, mahal. Isusuot ko ito. At sa ngiting iyon, tinatakan niya ang hatol ng kanyang asawa. Ang pulang bestidang seda ay dumidikit sa balat ni Luningning dahil sa init sa loob ng sasakyan. Kahit gaano kalakas ang aircon, tila hindi nito kayang palamigin ang bigat ng atmosperang namamagitan sa kanila ni Dimaliwat. Sa labas ng bintana, mabilis na dumadaan ang mga puno at mga kabahayan, mga tahimik na saksi sa kanilang paglalakbay patungo sa isang hindi pa nalalamang katapusan. Naaalala mo ba noong first anniversary natin, mahal? Biglang basag ni Dimaliwat sa katahimikan. Dinala kita sa Tagaytay. Kumain tayo sa paborito mong restaurant doon, yung may tanawin ng bulkan. Pinilit niyang gawing masigla ang kanyang boses, isang pagtatangkang iparamdam na isa itong masayang pagbabalik tanaw. Ngunit para kay Luningning, ang bawat salita ay isang maling nota sa isang pamilyar na kanta. Humarap siya kay Dimaliwat, isang maliit at malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang Tagaytay, Dima, ay noong ikalawang anibersaryo natin. Noong una, dinala mo ako sa isang simpleng karinderya sa tabi ng dagat sa Batangas. Sinabi mo pa nga na, balang araw, bibilhin mo ang buong dalampasigan para sa akin. Isang mabilis na pagkunot ng noo ang dumaan sa mukha ni Dimaliwat. Isang pagkakamaling hindi niya inaasahan. Agad itong napalitan ng isang pilit na tawa. Oo nga pala. Pasensya na, mahal. Masyado na kasing marami ang masasayang alaala natin. Naghahalo-halo na sa isip ko. Kasinungalingan. Para kay Luningning, ang mga alaala ay hindi parang damit na basta na lang naghahalo. Ang mga ito ay mga pundasyon. At ang pundasyon nila ay matagal nang gumuho. Ang hindi lang alam ni Dimaliwat ay nakatayo pa rin si Luningning sa ibabaw ng mga guhong iyon. Mas matatag kaysa dati. Okay lang, mahinang sagot niya at muling ibinaling ang tingin sa labas. Ilang sandali pa, ipinara ni Dimaliwat ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na coffee shop sa gilid ng highway. Sandali lang, mahal. Mag-CR lang ako at bibili ng kape. Baka antukin ako sa daan. Sige, simpleng sagot ni Ning.
Habang pinapanood niyang bumaba ang asawa, ang kanyang mga kamay ay kalmadong kinuha ang maliit na purse. Sa loob nito, ang kanyang cellphone. Sa 1 kilo na sanay, binuksan niya ito. Walang text, walang email. Isang tapik lang sa screen at isang blankong mensahe ang naipadala sa isang numerong walang pangalan. Ipinadala ang signal. Ang ibig sabihin, ang pakete ay dinadala. Lahat ng unit, panatilihin ang kanilang mga posisyon. Pagbalik ni Dimaliwat, may kasama na siyang isang babae. Matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng damit na tila mas mahal pa sa kanilang sasakyan. Ang mukha nito ay perpekto-perpekto, ngunit ang mga mata ay may talim na kayang sumugat. Si Dayang Salcedo. Mahal, I'd like you to meet Dayang Salcedo, isa sa mga business partners ko liwat. Pakilala ni Dima. May kaba sa kanyang boses. Ngumiti si Dayang, isang nangiting puno ng paghamak na tila sinasabing, ako ang reyna dito. Tumayo si Luningning mula sa sasakyan para harapin ang babae. Sa suot niyang bestida, ang kanyang ilalim na kalamnan ay nanatiling handa. Sa loob ng kanyang isip, naisaulo na niya ang bawat anggulo, bawat posibleng labasan, at ang distansya sa pagitan nilang tatlo. Ngunit sa labas, siya ay sining, ang asawang dahan-dahang ngumiti. It's a pleasure to meet you, Miss Salcedo, sabi ni Luningning. Ang boses ay kalmado at pantay. Iniabot niya ang kanyang kamay. Nagulat si Dayang sa kawalan ng reaksyon. Inaasahan niya ang galit, ang pag-iyak, o kahit isang bakas lang ng selos. Pero wala. Ang kaharap niya ay isang babaeng may ngiting hindi niya mabasa. Inabot ni Dayang ang kamay ni Ning, malamig at matatag. Isang pagkakamay na hindi ng isang simpleng may bahay. The pleasure is all mine, sagot ni Dayang habang diniinan ng hawak. Maraming pinag-uusapan ni Dimaliwat ang kanyang negosyo, pero bihira niyang banggitin ang kanyang asawa. Isang nagpadalang insulto, binalot sa seda ng pagkukunwari. Bumitaw si Luningning sa pagkakamay. My husband is a very private man. Pinoprotektahan niya ang kung ano ang tunay na mahalaga. Ang mga salitang yon ay may dalawang kahulugan. Para kay Dayang, ito ay isang pag-amin ng pagkatalo. Para kay Luningning, ito ay isang babala. Mauna na kami, Dayang. Baka gabihin pa kami sa daan, sabi ni Dimaliwat. Halatang gustong tapusin na ang usapan. Tumango si Dayang. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Luningning. Of course. Mag-iingat kayo sa biyahe. At sa huling pagkakataon, bumaling ito kay Dimaliwat. And you, Dima, alagaan mo ang investment mo. Pumasok na muli si Luningning sa sasakyan, hindi na muling nagsalita. Narinig niya ang mabilis na bulungan ng dalawa sa labas bago pumasok si Dimaliwat at muling pinaandar ang makina. Ang katahimikan sa loob ng kotse ngayon ay mas mabigat, mas nakakamatay. Hindi na nagsalita si Dimaliwat. Ang maskara ng isang mapagmahal na asawa ay unti-unti nang natatanggal. At ang lumalabas na muka ay ang isang lalaking nagmamadali patungo sa kanyang layunin. Napapikit si Luningning. Sa dilim ng kanyang isipan, isang maliit na muka ang lumitaw. Isang batang babae na may mga matang katulad ng sa kanya. Sinag. Ang pangalan ay isang bulong sa kanyang kaluluwa. Ang anak na hindi kailanman nabuhay. Ang pangarap na isinuko niya para sa tungkulin. Ang batang ito, ang simbolo ng lahat ng ninakaw sa kanya ni Dimaliwat. Hindi lang pera, hindi lang tiwala, kundi isang kinabukasang puno, sana ng liwanag. Naramdaman niya ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa gilid ng kanyang mata. Isang luha lang, isang luha para sa pangarap na namatay. Agad niya itong pinunasan bago pa man ito makita ni Dimaliwat. Pagdilat niya, ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang naulilang ina. Ang mga ito ay mata na ng isang general na handa ng pumatay.
Maya-maya pa, lumiko ang sasakyan mula sa highway at pumasok sa isang makitid na kalsada. Nawala ang mga kabahayan at napalitan ng makakapal na puno. Ang aspaltadong daan ay naging baku-bakong lupa. Ang hapon ay unti-unti nang nagiging gabi. Huminto ang sasakyan sa isang lugar kung saan ang kalsada ay tumatawid sa isang luma at tila abandonadong riles ng tren. Ang paligid ay nakabibinging tahimik maliban sa huni ng mga kuliglig. Bumaba si Di Maliwat sa sasakyan. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting nakakakilabot. Nandito na tayo sa sorpresa ko, mahal. Para kay Coronel Di Maliwat Roxas, ang katahimikan ng gabing iyon ay musika sa kanyang pandinig. Ang bawat huni ng kuliglig, ang bawat dampi ng hangin sa kanyang balat, ay tila isang palakpak para sa kanyang perpektong plano. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi, habang pinagmamasdan niya ang asawang si Ning, ang babaeng naging hadlang sa lahat ng kanyang ambisyon. Bumukas ang pinto sa passenger side. Walang salita, walang lahat. Si Ning ay tila isang manikang nawalan ng buhay, ang mga matay nakatitig sa kawalan. Mas maganda, isip ni Di Maliwat. Mas madali kung hindi na ito papalagpa. Bumaba ka na. Utos niya. Ang boses ay malamig at walang bahid ng pagmamahal na ipinakita niya kanina lamang. Ito na ang tunay na siya. Kasabay ng pagbaba ni Ning, isa pang sasakyan ang huminto sa kanilang likuran. Patay ang mga ilaw nito. Tila isang anino na lumitaw mula sa kadiliman. Bumaba mula rito si Dayang Salcedo, ang mukha'y nagliliwanag sa kasiyahan. Tamang-tama ang dating ko, sabi ni Dayang. Ang boses ay parang laso na binalutan ng pulot. Lumapit siya kay Di Maliwat at hinalikan ito sa labi. Sa harap mismo ni Ning, walang reaksyon si Ning. Ang pananatili niyang tahimik ay lalong nagpaapoy sa pagmamalaki ni Di Maliwat. Wala ka man lang bang sasabihin, mahal kong asawa? Tanong ni Di Maliwat puno ng pang-uuyam. Wala na bang natirang tapang dyan sa katawan mo? Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Ning at kinaladkad ito patungo sa gitna ng riles ng tren. Sumunod si Dayang, may dalang makapal na lubid. Walang kuhirap-hirap nilang isipin si Ning. Ang bawat buhol ng lubid ay tila isang selyo sa kanilang tagumpay. Ang pulang bestida ni Ning ay kumalat sa ibabaw ng maruruming bakal, tila isang mantsa ng dugo sa gitna ng dilim. Habang itinatali ni Dayang ang mga paa ni Ning, lumuhod si Di Maliwat upang maging kapantay ng mukha ng kanyang asawa. Ang mga mata ni Ning ay nanatiling blangko, nakatingin sa malayo. Alam mo, Ning, simula ni Di Maliwat, ang kanyang hininga ay amoy alak at tagumpay. Lagi kong iniisip kung ano ang nakita ko sa'yo. Siguro yung itsura mo, yung pagiging sunod-sunuran mo. Perpekto kang maging dekorasyon sa bahay habang ginagawa ko ang mga tunay na mahalagang bagay. Humalakhak siya, isang tawang walang kagalakan. 3 taon. 3 taon akong nagtiis sa pagpapanggap na ito. Nagtiis sa pagiging mabuting asawa sa isang simpleng may bahay na walang alam, kundi magluto at maglinis. Tumingin siya kay Dayang, na ngayon ay nakatayo sa kanyang tabi, nakahalukip-kip na parang isang reyna. Nagpalitan sila ng isang tingin ng pagkakaintindihan. Akala mo ba minahal kita? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa katahimikan. Akala mo ba sapat ka para sa isang katulad ko? Isa ka lang hadlang, isang pabigat sa mga pangarap ko. Ang perang kinita ko, ang kapangyarihang pinaghirapan ko. Dapat sa akin lang yun, sa amin ni Dayang. Tumayo siya at tiningnan mula sa itaas ang babaeng minsan tinawag na mahal. Pero tapos na ang lahat ng yon. Sa wakas, malaya na ako. Bigla, isang mahinang tunog ang pumunit sa katahimikan. Isang sipol, mahina sa simula, ngunit unti-unting lumalakas. Ang sipol ng isang paparating na tren. Tumingin si Dayang sa kanyang mamahaling relos. Ang mga labi niya ay kumurba sa isang masamang ngiti.
Mang 5 minuto, anunsyo niya. Sakto lang, paalam General. Ang huling salita ay binigkas niya ng may diin. Isang pangiinsultong alam niyang tatagos sa puso ng kahit sinong sundalo. Ngunit walang nangyari. Ang babaeng nakagapos sa riles ay hindi sumigaw, hindi umiyak, hindi nagkaawa. Dahan-dahan, itinaas ni Luningning ang kanyang ulo. Ang blangkong tingin ay nawala at napalitan ng isang bagay na mas matalim, mas mababa kaysa sa bakal ng riles. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi ng isang biktima, kundi ng isang mangangaso na kaharap ang kanyang huli. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Di Maliwat. Hindi pa tapos ang lahat, Koronel. Ang nangiti ni Luningning ay tila isang kidlat na gumuhit sa madilim na gabi. Para kay Di Maliwat, iyon ang pinakanakakakilabot na bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Ang ngiting iyon ay hindi nagmula kay Ning, ang kanyang sunod-sunurang asawa. Iyon ay ang ngiti ng isang taong may hawak ng lahat ng baraha. Anong pinagsasabi mo? Naguguluhang tanong ni Di Maliwat. Ang pagmamalaki niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang damdaming hindi niya matukoy, isang uri ng pangamba. Ang galing ng plano mo, Dima. Perpekto. Bawat detalye, pinag-isipan. Sabi ni Luningning, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na tila kayang yumayanig sa lupa. Pero may isang bagay kang nakalimutan. Itinaas ni Luningning ang kanyang kanang kamay, na kanina pa'y nakatago sa ilalim ng laylayan ng kanyang bestida. Mula roon, isang maliit, itim na bagay ang lumitaw. Isang satellite phone, sadyang idinisenyo para sa mga operasyong militar. Hindi ito ang kanyang personal na cellphone na iniwan niya sa kotse. Ito ay kasangkapan ng isang sundalo. Nanlaki ang mga mata ni Di Maliwat at Dayang. Paano? Saan? Hindi nila pinansin ang maliit na punit sa laylayan ng pulang bestida, isang espasyong sapat lang para mailabas ang isang kamay. Hindi nila pinansin ang pagkakatali sa kanang kamay ni Ning ay mas maluwag kaysa sa kaliwa. Mga maliliit na detalyeng nakaligtaan ng isang koronel na nabulag ng kasakiman, ngunit hindi ng isang general na sinanay sa digmaan. Akala mo ba talaga ay isusuot ko ang bestidang ito nang hindi ko muna sinusuri? Tanong ni Luningning, ang ngiti sa kanyang labi ay lalong lumawak. Sa gitna ng papalakas na sipol ng tren, dahan-dahang pinindot ni Luningning ang isang numero sa telepono. Hindi ito tawag para sa 911. Hindi ito tawag ng paghingi ng tulong. Ito ay isang tawag para magbigay ng utos. This is Commander Stella, deklara niya. At sa isang iglap, ang boses ng isang simpleng may bahay ay tuluyang naglaho. Ang pumalit dito ay isang boses na puno ng kapangyarihan at may kapangyarihan. Isang boses na sanay mag-utos sa gitna ng labanan. Ang Stella ay ang kanyang call sign, isang pangalang kinatatakutan sa mundo ng intelligence. Nakumpirma na ang target, Di Maliwat Roxas at Dayang Salcedo. Napatunayan ang paggalit na layunin, isagawa ang Plano Omega. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kanyang mga salita. Tanging ang sipol na lang ng paparating na tren ang maririnig. Si Di Maliwat at Dayang ay tulalang nakatitig sa kanya, hindi maintindihan ang nangyayari. Plano ang Omega, Commander Stella. At pagkatapos, ang impyerno ay bumukas. Mula sa kadiliman ng mga puno sa paligid, mga anino ang biglang gumalaw. Kasabay ng tunog ng mga yabag, lumitaw ang isang squad ng mga sundalong naka-full battle gear. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng night vision goggles at ang kanilang mga assault rifle ay may mga laser sight na kulay pula. Mga pulang tuldok na ngayon ay nakatutok sa noo at dibdib ni Di Maliwat at Dayang. Napaurong si Dayang sa takot. Si Di Maliwat naman ay nanigas sa kanyang kinatatayuan,
Ang kanyang isip ay hindi makapaniwalang pinoproseso ang eksena. Ang malakas na sipol ay lalo pang lumakas at dalawang naglalakihang ilaw ang biglang bumuhay sa buong lugar. Ang paparating na sasakyan ay hindi isang ordinaryong tren. Ito ay isang MRAP, isang mine-resistant ambush-protected vehicle na binago upang gayahin ang tunog at ilaw ng isang tren. Isang perpektong pain. Huminto ang sasakyan ilang metro lang mula kay Luningning. Bumukas ang pinto nito at mabilis na bumaba ang iba pang mga sundalo. Kinubkob ang buong lugar. Ang operasyon ay mabilis, tahimik, at nakamamatay sa kasanayan. Ay, it's a trap. Nautal na sabi ni Dimaliwat. Nawala na ang kulay ng kanyang mukha. Ang telepono sa kamay ni Luningning ay naka-speaker mode pa rin. At mula rito, isang boses ang muling umalingaw-ngaw. Isang boses na kilalang kilala ni Dimaliwat. Isang boses na minsan niyang tiningalan at nirespeto. Magaling General Alcacid. Nanlaki ang mga mata ni Dimaliwat. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Hindi siya maaaring magkamali. General Agos? Ang boses mula sa telepono ay ang kanyang mentor, si General Agos Ilustre, ang pinakamataas na pinuno ng kanilang ahensya. Sa sandaling iyon, lahat ay gumuho para kay Dimaliwat. Hindi lang siya nahuli, hindi lang siya nabigo. Pinagtaksilan niya ang lahat at ang asawa niyang minaliit niya ang naging espada ng hustisya. Sa isang hudyat mula sa pinuno ng Special Forces Team, 2 sundalo ang mabilis na lumapit kay Luningning. Ginamit nila ang kanilang combat knives para putulin ang mga lubid na gumagapos sa kanya. Ang bawat hiwa sa tanikala ay tila isang simbolikong paglaya. Hindi lang mula sa pisikal na pagkakagapos, kundi mula sa 3 taon ng pagkukunwari at pasakit. Dahan-dahang tumayo si Luningning. Ang kanyang mga binti ay makikita din nangangalay, ngunit ang kanyang dig ay tuwid at matatag. Sa ilalim ng matinding liwanag mula sa sasakyang militar, ang kanyang anino ay humaba. Tila isang higanteng bumangon mula sa pagkakahimlay. Walang salitang lumapit sa kanya ang isa sa mga sundalo, may bitbit na isang itim na military-grade jacket. Tinanggap ito ni Luningning. Habang isinusuot niya ang jacket, isang kamay ang marahan niyang ipinasok sa punit ng kanyang bestida. Sa isang mabilis at sanay na kilos, hinila niya ang isang nakatagong sinulid. Ang pulang seda na bestida, ang simbolo ng kanyang kahinaan at ng plano ng pagtataksil, ay napunit mula sa leeg hanggang baywang. Sa ilalim nito, hindi balat ng isang ordinaryong babae ang lumitaw. Ang nakasuot sa kanya ay isang itim na tactical suit, katulad ng mga sundalong nakapaligid sa kanila. Ang damit ng isang mandirigma. Ang pagbabago ay ganap. Ang babaeng kilala ni Dimaliwat bilang Sining, ang mahinhin, ang maamo, ang asawang sunod-sunuran, ay tuluyan ng naglaho. Ang nakatayo sa kanyang harapan ngayon ay si General Luningning Stella Alcacid, isang babaeng may mga matang tila kayang tumungo ng bakal. Itinapon niya sa lupa ang punit-punit na bestida, tila isang basurang walang halaga. Pagkatapos ay humakbang siya palapit kay Dimaliwat na ngayon ay nakaluhod na sa lupa, hawak ng 2 sundalo. Ang dating koronel na mayabang at puno ng kapangyarihan ay isa na lamang bilangguan, nanginginig sa takot at kahihiyan. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Ang mga matang yon, na dati puno ng pagmamahal, ngayon ay salamin ng batas at hustisya. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawang lumabas sa bibig ni Dimaliwat. Paano? Tumigil si Luningning sa mismong tapat niya. Ang kanyang muka ay walang emosyon, isang blankong canvas kung saan nakapinta ang kanyang tungkulin. 3 taon, Dima. Simula niya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng panginginig. 3 taon na sinusubaybayan ng intelligence ang bawat galaw mo. Ang bawat transportasyon, bawat tawag, bawat pagtatagpo. Akala mo matalino ka? Akala mo nalalaman mo ang sistema?
Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang sistemang gusto mong sirain, ako ang isa sa mga nagtayo nito. Sa kabilang dako, si Dayang ay nagsimulang magwala. Wala kayong karapatan. Hindi niyo kami pwedeng arestuhin. May mga koneksyon ako. Sigaw niya habang pilit siyang pinoposasan. Hindi siya pinansin ni Luningning. Ang kanyang buong atensyon ay nakay Dimaliwat. Nang una kong nalaman ang tungkol dito, pagpapatuloy niya, umasa ako. Nagdasal na sana ako ng lahat ng ebidensya. Na sana may natitira pang kahit katiting na kabutihan dyan sa puso mo. Ang kabutihang minahal ko noon. Isang saglit na kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang mabilis na pag-aninag ng pusong nasugatan. Pero kasing bilis din itong nawala. Pero wala. Pinili mo ang kasakiman. Pinili mo ang pagtataksil. At ngayong gabi, pinili mong pumatay ng isang inosenteng tao para tanggapin ang lahat ng iyon. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang kanyang tingin ay tila isang malamig na hukom. Ang pinakamalaki mong pagkakamali ay hindi ang pagtataksil sa akin, Dimaliwat. Ang pinakamalaki mong pagkakamali ay ang pagtataksil sa bahay na yun ding sinumpaan mong paglilingkuran. Iyon na ang huling salita. Tumalikod siya, isang senyales na tapos na ang usapan. Para sa kanya, hindi na ito ang kanyang asawa. Isa na lamang siyang target ng misyon. Dalhin na sila, utos ng team leader. Habang kinakaladkad palayo si Dimaliwat at si Dayang, ang kanilang mga mata ay puno pa rin ng hindi makapaniwalang pagtingin. Ang kanilang perpektong mundo ay gumuho sa loob ng ilang minuto sa kamay ng babaeng akala nila'y pinakamahina. Naiwang mag-isa si Luningning sa gitna ng riles, nakatingin sa kadiliman kung saan dinala ang mga traidor. Ang adrenaline sa kanyang katawan ay unti-unting nawawala at ang nararamdaman niya ay hindi tagumpay, kundi isang malalim na kapaguran. Magandang trabaho, General. Napalingon siya. Si General Agos Ilustre pala ang bumaba mula sa isa sa mga sasakyan, ang kanyang mentor. Sir, sabi ni Luningning sumaludo. Hindi pa ito tapos, Luningning, sabi ni General Agos. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang pagkahuli sa kanila ay parang pinuputol lang sa buntot ng butiki. Ang katawan, ang mas malaking sindikato, ay nabubuhay pa. Ang pag-aresto ngayong gabi, ginising natin ang isang mas malaking ahas. Tumango si Luningning. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng panibagong determinasyon. Naiintindihan ko po. Handa na po ako sa susunod na laban. Ang amoy ng bakal at pulbura sa riles ng tren ay napalitan ng malamig at malinis na hangin sa loob ng tanggulan ng diwa. Ang sikretong headquarters ay isang mundo ng bakal, salamin, at nagliliwanag sa mga screen. Bawat sulok ay abala. Ang mga analyst ay mabilis na nagtatype sa kanilang mga keyboard. Ang kanilang mga boses ay mahinang bulungan habang sinusuri ang mga impormasyong nakuha mula sa operasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si General Luningning Alcacid sa harap ng isang malaking digital map. Nakasuot pa rin siya ng kanyang itim na tactical suit. Ang jacket na ibinigay sa kanya kanina ay nakasabit na sa isang silya. Ang kanyang buhok ay mukhang magulo at may mga bahid ng dumi sa kanyang pisngi. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas, nakatutok sa network diagram na nasa screen. Ang pangalan ni Dimaliwat Roxas ay nasa gitna. Ngunit mula rito, tila mga ugat ng isang nakalalasong puno. Kumakalat ang mga linya patungo sa iba pang pangalan. Mga politiko, mga negosyante, maging ilang opisyal sa militar. Mas malaki pa ito sa inaasahan natin, basag ni General Agos sa katahimikan. Lumapit ito sa tabi niya. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Iniabot niya ang isa kay Luningning. Salamat po, sir, sabi ni Luningning. Tinanggap ang tasa. Ang init nito ay nagbigay ginhawa sa kanyang nanlalamig na mga kamay.
Kumusta ka? Tanong ni General Agos. Ang tanong ay simple, ngunit hindi ito tanong ng isang general sa kanyang sundalo. Ito ay tanong ng isang ama sa kanyang anak. Sa isang saglit, ang maskara ng pagiging matatag ni Luningning ay tila nagkabitak. Huminga siya ng malalim at sa pagbuga niya ng hangin, kasamang lumabas ang bigat ng kapaguran at sakit na kanina pa niya kinikimkim. Pagod po, sir. Pag-amin niya. Pero kaya pa. Tumango si General Agos. Nauunawaan ang hindi niya sinasabi. Ang pisikal na pagod ay madaling lunasan. Ang sugat dito, sabi nito, marahang itinuro ang sariling dibdib, ay mas matagal maghilom. Hindi sumagot si Luningning. Itinuon na lang niya muli ang kanyang pansin sa screen. Sa bawat pangalang nakikita niya, isang tanong ang umuulit sa kanyang isip. Alam mo rin ba ito, Dima? Gaano kalalim ang kinasangkutan mo? Sir, may update po tayo. Isang batang analyst ang lumapit sa kanila. May hawak na tablet. Galing po ito sa personal laptop ni Colonel Roxas. May nakita po kaming hidden folder na naka-encrypt. It took us a while, but we managed to break it. Iniabot ng analyst ang tablet kay General Agos na ipinasa naman ito kay Luningning. Tingnan mo. Nakatitig si Luningning sa screen. Hindi ito listahan ng mga bank account o mga blueprint ng ilegal na operasyon. Ang laman ng folder ay mga litrato. Mga litrato ni Dimaliwat at Dayang na magkasama. Masaya, nagtatawanan, naghahalikan. May litrato sa isang beach sa Palawan, may isa sa harap ng Eiffel Tower sa Paris, at isa sa isang mamahaling yate, may hawak silang baso ng champagne. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Sa ilalim ng bawat litrato ay may petsa. Hunyo Pansa, 2022. Ang aming unang anibersaryo. Ang petsang yon. Iyon din ang unang anibersaryo nila ni Dimaliwat bilang mag-asawa. Ang araw na yon, sinabi ni Dimaliwat na may bigla siyang field exercise sa Mindanao. Ang totoo, nasa Paris siya, kasama si Dayang. Nag-scroll pa siya. Disyembre 25, 2023, Pasko sa ating paraiso. Noong Paskong yon, sinabi ni Dimaliwat na kailangan niyang manatili sa kampo dahil naka-red alert sila. Nag-iisa si Luningning sa kanilang bahay, niyayakap ang unan na may amoy ng kanyang asawa, hindi alam na ang asawa niya ay nasa isang pribadong isla, nililikha ang kanilang sariling paraiso. Ang bawat litrato ay isang patalim na humihiwa sa bawat alaala na inakala ni Luningning na totoo. Ang pagtataksil ay hindi pala nagsimulang wakasan lang. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Ang buong pagsasama nila. Ang buong pag-ibig na ibinigay niya ay itinayo sa pundasyon ng isang napakalaking kasinungalingan. Walang luhang pumatak. Ngunit naramdaman ni General Agos ang pagbabago sa babaeng katabi niya. Ang nakikitang panginginig ng kanyang mga kamay ay nawala. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas pa kaysa yelo. Binalik niya ang tablet sa analyst, hindi na tiningnan ang iba pang mga litrato. Humarap siyang muli sa malaking screen kung saan nakaguhit ang buong sindikato. Ang kanyang personal na sakit ay tila isinalin niya sa isang malamig na galit. Isang galit na hindi nakasisira, kundi nagbibigay ng focus. Ang sakit ay naging gasolina para sa kanyang misyon. Sino ang susunod nating target, sir? Tanong niya. Ang boses ay matatag na muli. Walang bahid ng anumang emosyon. Tumingin sa kanya si General Agos, may halong paghanga at pag-aalala. Itinuro niya ang isang pangalan sa pinakatuktok ng diagram. Isang pangalan na konektado sa lahat, ngunit tila napaka at imposibleng mahawakan. Si Senator Alcaraz, sabi ni General Agos, ang taong nagbigay sa asawa mo ng lahat ng kapangyarihan niya. Ang pinakaulo ng ahas, ang interrogation room ay malamig at walang kaluluwa. Ang mga dingding na kulay abo, ang mesang bakal sa gitna, at ang dalawang silya, lahat ay tila sumisigaw ng kawalan ng pag-asa. Sa likod ng one-way mirror, pinagmamasdan ni Luningning si Dimaliwat.
Nakaupo ito, nakaposas ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Wala na ang koronel na mayabang na kanyang pinakasalan. Ang naroon ay isang bilangguan, balisa at halatang natatakot. Ang kanyang mga mata ay mailap, palipat-lipat ng tingin sa bawat sulok ng silid. Sigurado ka ba ritong ikaw ang haharap sa kanya? Tanong ni General Agos, nakatayo sa kanyang tabi. Pwede namang iba ang mag-interrogate. Umiling si Luningning, hindi inaalis ang tingin sa salamin. Kailangan po, sir. Meron akong kailangang malaman. At meron akong kailangang ipaintindi sa kanya. Huminga ng malalim si General Agos. Mag-ingat ka, Luningning. Gagamitin niya ang nakaraan ninyo laban sa'yo. Ang nakaraan po namin ay abo na. Sagot ni Luningning. Ang boses ay kasing lamig ng silid sa kanyang harapan. At ako ang nagsindi ng apoy. Tumalikod siya mula sa salamin at humakbang papunta sa pinto. Bawat hakbang ay may bigat, bawat paghinga ay may layunin. Nang pumasok siya sa silid, ang tunog ng pagbukas at pagsara ng bakal na pinto ay umalingaw-ngaw. Agad na napatingala si Dimaliwat. Sa isang iglap, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang desperadong pag-asa. Bulong niya, "Mahal, salamat at dumating ka. Tulungan mo ako. Hindi ko sinasadya ang lahat." Hindi kumibo si Luningning. Dahan-dahan siyang umupo sa silyang nasa tapat ni Dimaliwat. Inilapag niya sa mesa ang isang itim na folder at ang tablet na naglalaman ng mga litrato. Hindi niya ito tiningnan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa lalaking nasa kanyang harapan. Coronel Dimaliwat Roxas. Simula niya, ang paggamit niya ng buong pangalan at ranggo nito ay tila isang sampal. Nandito ako hindi bilang asawa mo. Nandito ako bilang opisyal na magsasagawa ng custodial investigation. Ning please, wag ganito. Pagmamakaawa ni Dimaliwat, pilit na inilalapit ang katawan sa mesa. May pinagsamahan tayo. Mahal kita. Maniwala ka. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luningning. Kinuha niya ang tablet, binuksan ito, at dahan-dahang itinulak sa gitna ng mesa para makita ni Dimaliwat. Pag-ibig ba ang tawag dito, Koronel? Nakatitig si Dimaliwat sa screen. Ang mga litrato nila ni Dayang. Ang kanilang mga anibersaryo. Ang kanilang mga Pasko. Ang bawat kasinungalingan ay nakalatag ngayon sa isang digital na display. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Hindi ito mga personal na hinaing, Koronel. Pagpapatuloy ni Luningning, ang boses ay parang kutsilyo. These are data points, patterns of behavior. Ito ay ebidensya ng iyong pagiging compromised. Isang opisyal na kayang magtaksil sa kanyang asawa para sa pera at kapangyarihan ay kayang-kaya ring magtaksil sa kanyang bayan. Isinara niya ang tablet. Tapos na tayong mag-usap tungkol sa nakaraan. Pag-usapan natin ang iyong mangyayari. Binuksan niya ang folder. Multiple counts of treason, conspiracy to commit murder, large-scale graft and corruption. Sa pinakamalaking na sentensya, habang buhay kang mabubulok sa kulungan. Sa pinakamabigat, huminto siya. Hinayaan ang hindi niya sinabing magbigay ng takot. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Dimaliwat. Ang pag-asa ay tuluyan ng naging puro sindak. May isang paraan para makalabas ka rito ng buhay, sabi ni Luningning. Isang paraan lang. Tuminggala si Dimaliwat, ang mga matay nagmamakaawa. Ano? Gagawin ko ang lahat. Magsalita ka. Simpleng utos niya. Ibigay mo sa amin ang lahat. Ang bawat pangalan, bawat transaksyon, bawat bank account. Ibigay mo sa amin si Senator Alcaraz. Sa pagbanggit ng pangalan ng senador, isang bagong uri ng takot ang gumuhit sa mukha ni Dimaliwat. Isang takot na mas malalim kaysa sa takot sa habambuhay na pagkakakulong. Umiling-iling siya, ang mga matay nanlalaki. Hindi ko kaya. Hindi niyo kilala kung sino ang binabangga ninyo. Kilala namin siya, giit ni Luningning. At pababagsakin namin siya
Sa tulong mo o wala? Hindi mo naiintindihan. Halos pasigaw na, sabi ni Di Maliwat. Nanginginig ang boses. Ang pagkakakulong ay mas gugustuhin ko pa. Kapag nagsalita ako laban sa kanya, hindi lang ako ang mamamatay. Lahat ng taong malapit sa akin, papatayin niya tayong lahat. Ang opisina ni Senator Alcaraz ay nasa pinakatuktok ng lungsod ng Maharlika. Mula sa kanyang floor-to-ceiling glass window, tanaw niya ang buong syudad na tila isang laruan sa kanyang palad. Ang mga ilaw ng gusali sa ibaba ay parang mga bituin na kanyang pag-aari. Sa kanyang kamay, isang baso ng mamahaling whiskey ang dahan-dahan niyang iniikot. Ang yelo sa loob ay marahang tumutunog. Ang tanging ingay sa malawak at tahimik na silid. Hindi siya mukhang nababahala. Si Senator Alcaraz ay isang taong sanay sa kapangyarihan. Ang kanyang muka ay kalmado. Ang kanyang mga galaw ay kalkulado. Ngunit sa likod ng kanyang mga matang tila walang emosyon, ang kanyang isip ay gumagana na parang isang supercomputer. Pinoproseso ang balitang kadarating lang. Si Coronel Di Maliwat Roxas. Nahuli. Ang balita ay inihatid ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Isang taong sanay na maglinis ng gulo. Ang detalye ay kulang pa, ngunit ang pangunahing impormasyon ay malinaw. Ang isa sa kanyang pinakamahalagang tauhan sa militar ay nasa kamay ng kalaban. Para kay Senator Alcaraz, ang mga taong tulad ni Di Maliwat ay hindi mga kasosyo. Sila ay mga kasangkapan. Mahalaga, oo, pero mga kasangkapan pa rin. At kapag ang isang kasangkapan ay nasira, o mas malala, ay maaaring gamitin laban sa'yo, mayroon lamang isang solusyon. Itapon ito. May ideya na ba tayo kung sino ang nasa likod ng operasyon? Tanong ni Senador. Hindi inaalis ang tingin sa mga ilaw ng syudad. Ang abogado, na nakatayo ilang metro mula sa kanyang mesa, ay nag-atubiling sumagot. Sir, dito po nagiging komplikado. Ang intelligence report namin ay nagsasabing ang operasyon ay pinamunuan mismo ni General Agos Ilustre. Sa pagkarinig ng pangalan, isang pagbabago ang naganap sa postura ng senador. Si General Agos, ang kanyang matagal ng karibal, ang sundalong hindi kayang bilhin, ang batong laging nakaharap sa kanyang daan. Si Agos, bulong niya sa sarili. May isang pait sa kanyang boses. Pero hindi po iyon ang pinakakakaiba, Senator. Dagdag ng abogado. Ang on-site commander, ang taong nagpadala ng humuhuli kay Roxas, ay ang asawa niya. Dito na dahan-dahang lumingon si Senator Alcaraz. Isang kilay ang tumaas. Ang asawa? Akala ko ba'y isa lamang siyang simpleng may bahay? Iyon din po ang akala ng lahat, sir. Ngunit lumalabas na pala siya si General Luningning Alcacid, codename Stella. Isa sa mga pinakamagagaling na intelligence operative ni General Agos. It appears she was deep undercover for the past 3 years. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Senator Alcaraz. Isang tawang hindi masaya, kundi puno ng madilim na paghanga. Isang general na nagpanggap na tupa, napakagaling. Tinalo niya si Di Maliwat sa sarili nitong laro. Umikot siyang muli paharap sa bintana at uminom mula sa kanyang baso. Ang katahimikan ay muling bumalot sa silid. Ang abogado ay hindi gumagalaw, naghihintay ng hatol. Si Di Maliwat ay isang aso na masyadong maraming alam. Sabi ni Senador, ang boses ay kasing lamig na ng yelo sa kanyang baso. At kapag ang isang aso ay nagkasakit, kailangan itong patulugin bago pa makahawa ng iba. Ano po ang utos ninyo, sir? Nasaan siya ngayon? Nasa isang black site po, sa ilalim ng kustodya ni General Agos. Mahirap pasukin, sabi ng senador. Pero hindi imposible. Tumingin siya sa refleksyon ng kanyang abogado sa salamin. Gusto kong ipadala mo ang pinakamagaling natin. Walang bakas, walang ingay. Kailangan nating patahimikin si Coronel Roxas bago pa siya magsimulang kumanta.
Tumango ang abogado. Masusunod po. Paano po si Dayang Salcedo? Nag-isip ang senador. Isang collateral damage. Isama na siya. Linisin ang lahat ng kalat. Magsasalita pa sana ang abogado nang muling magsalita ang senador. Tila may naalala. At ang asawa niya, sabi ni Alcaraz, si General Luningning Alcacid, ang babaeng nagpasimula ng lahat ng ito. Ipakita natin sa kanya at kay General Agos na kapag kinalaban nila ako, hindi lang ang mga sundalo ko ang babagsak. Maging ang reyna nila ay kaya kong tanggalin sa chessboard. Humarap siya ng tuluyan sa abogado, ang kanyang mga mata ay walang anumang awa. Gawin mong isang aksidente, isang malungkot na trahedya, isang bayaning general na namatay sa isang di inaasahang pangyayari matapos ang isang matagumpay na misyon. Isang magandang istorya para sa mga dyaryo. 3 araw na ang lumipas mula ng gabing iyon sa Riles. Para kay Luningning, ang 3 araw na yon ay tila pinaghalong 1 taon at 1 segundo. Ang oras sa loob ng tanggulan ng diwa ay iba. Walang araw, walang gabi. Tanging ang walang tigil na daloy ng impormasyon, ang pag-aaral ng mga ebidensya, at ang pagbuo ng isang kaso na kayang magpabagsak sa isang taong tulad ni Senator Alcaraz. Pabalik si Luningning sa kanyang quarters, isang maliit at simpleng silid sa loob ng base na may isang kama, isang mesa, at isang bintanang salamin na hindi nabubuksan. Ang kanyang katawan ay naghahanap ng pahinga, ngunit ang kanyang isip ay tumatakbo pa rin sa 1,000 milya bawat oras. Ang takot sa mga mata ni Di Maliwat nang banggitin niya ang pangalan ng senador. Iyon ay hindi takot ng isang sundalo sa kanyang general. Iyon ay takot ng isang alipin sa kanyang amo. Pagbukas niya ng pinto, isang amoy ang sumalubong sa kanya. Isang amoy na hindi dapat naroroon. Amoy ng sariwang bulaklak sa ibabaw ng kanyang mesa, sa tabi ng mga folder ng kaso at mga mapa, ay isang maliit na palumpon ng mga puting sampagwita. Nanigas si Luningning sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang kamay ay agad na napahawak sa baril na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang bawat sulok ng silid. Walang tao. Ang bintana ay sarado. Ang pinto ay nakalak bago siya pumasok. Paano nakapasok ang mga bulaklak na ito? Ang tanggulan ng diwa ay isa sa mga pinaka-secure na kalagayan sa bansa. Walang sino mang makakapasok o makakalabas nang walang pinakamataas na antas ng clearance. Ang isang delivery ng bulaklak ay imposible, maliban na lang kung ang nag-iwan nito ay galing na sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Sa ilalim ng mga bulaklak may isang maliit na nakatuping papel. Ginamit niya ang dulo ng isang ballpen para buksan ito. Walang sulat. Isang simbolo lang ang nakaguhit. Isang ahas na kinakagat ang sarili nitong buntot. Ang simbolo ng Ouroboros, ang simbolo ng sindikatong matagal na nilang sinusubukang buwagin, ang sindikatong pinamumunuan ni Senator Alcaraz. Ito ay hindi isang regalo. Ito ay isang mensahe, isang babala. Alam namin kung nasaan ka. Kahit sa lungga mo, kaya ka naming pasukin. Kasabay noon, ang kanyang intercom ay biglang tumunog. General Alcacid, pumunta po kayo sa interrogation wing agad. Ang boses ay nagmamadali at puno ng tensyon. Hindi na siya nagtanong. Iniwan niya ang mga bulaklak at ang mensahe. At mabilis na tinungo ang pasilyo. Habang tumatakbo siya, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Ang mga bulaklak, ang biglaang tawag. Hindi ito maaaring maging isang koinsidensya. Pagdating niya sa interrogation wing, ang eksena ay puno ng kaguluhan. Ang mga gwardiya ay nasa high alert. Si General Agos ay naroroon. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. "Sir, anong nangyari?" Tanong ni Luningning. Hiningal. Hindi sumagot si General Agos. Itinuro lang nito ang monitor
na nagpapakita ng live feed mula sa holding cell ni Di Maliwat. Ang selda ay walang gulo. Si Di Maliwat ay nakahiga sa kanyang higaan, tila natutulog. Ngunit ang paraan ng kanyang pagkahiga ay mali. Masyadong tahimik, masyadong hindi gumagalaw. Nagkaroon ng power fluctuation sa buong wing 5 minuto ang nakalipas, paliwanag ng isang tech officer. Nawala ang lahat ng camera feeds at bumukas ang electronic locks sa loob ng 0.7 segundo. Nang bumalik ang kuryente, ganyan na siya natagpuan. 0.7 segundo. Sapat na panahon para sa isang bata na pumasok at lumabas nang hindi napapansin. Medic team is on site. Sabi ni General Agos, ang boses ay mababa at puno ng galit. Sa monitor, nakita ni Luningning ang pagpasok ng mga medic sa selda. Sinuri nila ang pulso ni Di Maliwat. Isang mabilis na pag-iling mula sa pinuno ng medic team ang nagsilbing kumpirmasyon sa kinatatakutan ng lahat. Patay na si Di Maliwat Roxas. Walang sugat, walang bakas ng sakal. Tila namatay lang dahil sa atake sa puso habang natutulog. Isang perpektong pagpatay. At sa tabi ng kanyang katawan, sa ibabaw ng kumot, iniwan ng pumatay ang isa pang mensahe. Isang nalantang bulaklak ng sampagita. Napatitig si Luningning sa monitor. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang isip sa mga bulaklak sa kanyang sariling silid. Ang plano ay malinaw. Hindi lang si Di Maliwat ang target, siya ang susunod. At si Dayang Salcedo? Mabilis na tanong ni Luningning. Sumagot si General Agos, ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Patay na rin. Ganoon din ang paraan. Nagsimula na ang paggalaw ng ahas, at ang unang kagat nito ay nakamamatay. Ang tanggulan ng diwa, na dating isang simbolo ng seguridad, ay biglang naging isang kulungan. Ang buong listahan ay nasa ilalim ng pinakamataas na antas ng lockdown. Ang mga pulang ilaw ng alarma ay tahimik na umiikot sa mga pasilyo. Isang paalala na ang kalaban ay hindi lang nasa labas, nasa loob na sila. Sa war room, ang tensyon ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Si General Agos Ilustre ay naglalakad pabalik-balik. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kontroladong galit. Gusto kong malaman kung paano nangyari ito. Ang boses niya ay mababa, ngunit umuugong sa buong silid. Isang black site, ang pinakasecure nating patay. At nagawa nilang pumasok, 2 high-value targets, at mag-iwan pa ng mensahe, "This is unacceptable." Ang mga opisyal sa paligid niya ay hindi makatingin ng diretso. Ang kahihiyan at takot ay ramdam ng lahat. May traidor sa kanila hanay. Si Luningning ay nakatayo sa isang sulok, malayo sa kaguluhan. Hindi siya nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa security monitor, kung saan ipinapakita ang isang still image ng nalalapit na sampagwita sa tabi ng bangkay ni Di Maliwat. Kinuha nila ang testigo ko. Sa isip niya, hindi na ito ang kanyang asawa. Hindi na ito ang lalaking minsan niyang minahal. Ito ang kanyang asset alpha, ang susi na magbubukas sana ng pinto patungo kay Senator Alcaraz. At ngayon, ang susing iyon ay wala na. Hindi lungkot ang nararamdaman niya, hindi rin galit. Ang nararamdaman niya ay isang malamig at mapanirang determinasyon. Ang laro ay nagbago. Hindi na ito isang simpleng investigasyon, personal na ito. Maya-maya pa, pumasok ang pinuno ng medical forensic team. Ang kanyang muka ay seryoso. General Agos, General Alcacid, mayroon na po kaming preliminary findings. Tumigil ang lahat. Walang bakas ng anumang physical trauma, sabi ng doktor. Pero may nakita kaming napakaliit na pinprick sa leeg ng parehong biktima sa likod ng kanilang mga tenga, halos hindi makita. Lason? Tanong ni General Agos. Tumango ang doktor. Isang napakasofistikadong uri ng neurotoxin, sir. Mabilis itong kumalat sa sistema, nagdulot ng massive cardiac arrest. It perfectly mimics a natural heart attack. Kung hindi namin hinanap ng maigi, iisipin ng lahat na atake sa puso
Ang ikinamatay nila, walang bakas, walang ebidensya, isang propesyonal na trabaho, malinis at nakamamatay. Salamat, Doc, sabi ni General Agos. Matapos umalis ng doktor, bumaling siya kay Luningning. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng malalim na pag-aalala. Nasa panganib ka, Luningning, sabi niya. Ang mga bulaklak sa kwarto mo, hindi yon simpleng babala. Sila na ang nagtatakda ng susunod na mangyayari. Pumunta sila sa mas pribadong opisina ni General Agos. Sa wakas, nagsalita si Luningning. Nawala sa atin ang lahat, sir, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Walang dimaliwat, walang dayang, walang testigo. Ang tanging mayroon tayo ay ang mga pangalan sa ating listahan at isang kaaway na kayang pumasok kahit saan. Nasa depensa tayo ngayon, pag-amin ni General Agos, isang bagay na bihirang mangyari. Kailangan nating mag-regroup, hintayin silang magkamali. Umiling si Luningning. Wala na tayong panahon para maghintay, sir. Sila ang kumikilos. Sila ang nangangaso. At ako ang kanilang premyo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang mentor. Gusto nilang ipadala ako sa takot. Gusto nilang magtago ako. Pero hindi ko yon gagawin. Anong ibig mong sabihin? Kinuha nila ang testigo ko. Nagpadala sila ng mensahe. Ngayon, ako naman ang nagpapadala ng tugon. Sabi ni Luningning, ang apoy ay nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Hindi na tayo pwedeng maglaro ayon sa kanilang mga patakaran. Hindi na tayo pwedeng manatili dito sa loob ng tanggulan. Kailangan nating lumabas. That's a suicide mission, Luningning. Hihintayin ka lang nila sa labas. Yun nga po ang punto, General. Sabi niya, isang negatibong ideya ang nabubuo sa kanyang isipan. Hayaan ko silang hanapin ako. Pero sa pagkakataong ito, ako ang maglalatag ng patibong. Ako ang magiging sakit. Gusto nilang maglaro sa dilim? Sige, dadalhin ko ang laban sa teritoryo nila. Hindi ito magpapakamatay, sir. Ito ay pagkalkula. Ang mga salita ni Luningning ay tila bakal na humampas sa loob ng opisina ni General Agos. Puno ito ng isang determinasyong hindi kayang baliin. Luningning, pakinggan mo ang sarili mo. Git ni General Agos, ang kanyang pag-aalala ay malinaw na sa kanyang boses. Ang utos ni Senator Alcaraz ay malinaw. Gusto mong mawala. Kung lalabas ka dyan, ibinibigay mo lang sa kanila ang gusto nila sa isang silver platter. Hindi po, sir. Mahinahong sagot ni Luningning. Lumapit siya sa digital map at sa ilang pindot, isang imahe ang lumitaw sa screen, ang katedral ng Maharlika. Kung mananatili ako rito, isa akong target na naghihintay. Kung lalabas ako ang mangangaso na nag-aanyong isang target. Tumingin siya kay General Agos. Napatunayan na nilang kaya nilang pasukin ang pinaka-secure nating lugar. Ang tanging paraan para matalo sila ay dalhin ang laban sa isang lugar na hindi nila kontrolado. Isang lugar na pampubliko kung saan mahihirapan silang gumalaw ng hindi na. Isang lugar kung saan ako may controls sa kapaligiran. Ang simbahan, naguguluhang tanong ni General Agos. Isipin ninyo, sir, paliwanag ni Luningning. Ang kanyang isip militar ay gumagana na. Si Ning, ang byuda ng pumanaw na si Coronel Roxas, ay naghahanap ng kapanatagan sa simbahan. Ito ay isang perpektong kwento. Isang bagay na inaasahan nilang gagawin ko. At kapag inaasahan na nila ang kilos mo, doon mo sila pwedeng sorpresahin. Itinuro niya ang iba pang punto sa blueprint ng katedral na lumitaw sa screen. Mayroon tayong mga snipers sa bell tower. May mga ahente tayong magpapanggap na mga nagsisimba, nakakalat sa bawat sulok. Ang bawat exit ay babantayan. Kapag pumasok sila sa katedral na iyon para kunin ako, papasok sila sa isang higanteng hawla. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tinitigan ni General Agos si Luningning. Nakikita sa mga mata nito hindi ang pagiging padalos-dalos,
kundi ang talas ng isang grandmaster sa chess na handa ng isakripisyo ang reyna para manalo sa laro. Ito ang pinakamalakas na planong narinig ko, sabi ni General Agos. Huminga siya ng malalim. Pero ito na rin ang tanging plano na meron tayo. Sige, gawin mo. Ngunit sa isang kondisyon. Ano po iyon, sir? Hindi ka mag-iisa. Ako mismo ang mamumuno sa command center. Bawat anino mo ay may kasamang bantay. Isang pakiramdam ngiti ang sumilay sa labi ni Luningning. Salamat po, sir. Makalipas ang isang oras, handa na ang lahat. Wala na ang tactical suit ni Luningning. Ang suot niya ngayon ay isang simpleng itim na blouse at itim na pantalon. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang ng simple. Sa kanyang leeg, isang maliit na silver na krus ang nakasabit. Mukha siyang isang ordinaryong babaeng nagluluksa. Ngunit ang hitsura ay mapanlinlang. Ang rosaryo sa kanyang bulsa ay may kasamang isang maliit na tracking device at panic button. Sa manipis ng kanyang blouse ay isang ilalim ngunit matibay na ballistic vest. Ang krus sa kanyang leeg ay mayroong high-frequency audio transmitter. Bawat bahagi ng kanyang anyo ay isang kasangkapan. Bago siya umalis, humarap siya sa salamin. Sa isang saglit, hindi niya nakita ang general. Ang nakita niya ay si Ning, ang babaeng minsan nang nangarap ng isang simpleng buhay. Isang kirot ang dumaan sa kanyang puso. Isang paalala sa lahat ng nawala. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Patay na si Ning. Namatay siya sa riles ng tren kasama ng pag-ibig na ibinigay niya sa maling tao. Ang nabubuhay ngayon ay si General Alcacid at mayroon siyang tungkulin na kailangang tapusin. Ang biyahe papunta sa katedral ng Maharlika ay tahimik. Nag-iisang nagmamaneho si Luningning sa isang ordinaryong sasakyan habang ang kanyang support team ay nakakalat sa ibang sasakyan sa paligid niya, hindi nagpapahalata. Pagdating niya sa simbahan, ang malalaking pinto nito ay bukas, tila isang paanyaya. Ang paligid ay payapa. Ilang mga tao lang ang naroroon, nagdarasal o nagsisindi ng kandila. Ang amoy ng lumang kahoy at natutunaw na kandila ay bumalot sa hangin. Pumasok siya. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay umalingaw-ngaw sa sagradong katahimikan. Umupo siya sa isa sa mga bangko sa harapan, tila isang ordinaryong babaeng naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang pandama ay gising na gising. Ngunit alam niya, ramdam niya sa hangin, ramdam niya sa pananahimik ng paligid. May mga matang nakamasid sa kanya. Nagsimula na ang pangangatso. Sa loob ng sagradong katahimikan ng katedral, ang bawat segundo ay tila isang oras. Nakapikit si Luningning, ngunit ang kanyang isip ay isang mapa ng buong lugar. Naririnig niya ang halos imperceptible na pag-click ng earpiece ng ahente sa likuran niya na nagpapanggap na janitor. Nararamdaman niya ang pagbabago sa daloy ng hangin mula sa pagbukas ng pinto sa gilid. Nagsimula na. Isang lalaking nakasuot ng simpleng maong at jacket ang pumasok at umupo sa bangko. 2 hilera sa kanyang likuran. Hindi ito tumingin sa kanya, ngunit alam ni Luningning na siya ang dahilan kung bakit ito naroroon. Pagkatapos ay isa pa, isang babaeng may dalang libro ang umupo sa kabilang panig. Sila ang mga anino, ang mga mangangaso ni Alcaraz. Sa kanyang earpiece na nakatago sa ilalim ng kanyang buhok, narinig niya ang mahinang boses ni General Agos mula sa command center. 2 hostiles ang nasa loob. Sniper team, kumpirmahin ang target sa labas. Target confirmed, sir. Isang van, walang plaka, nakaparada sa tapat. Sagot ng sniper. Naghihintay lang sila ng tamang tiyempo. Isang saglit na kahinaan, isang pagkakataon para isagawa ang utos. Dahan-dahang iminulat ni Luningning ang kanyang mga mata. Sa halip na tumingin sa likuran, tumayo siya at naglakad papunta sa altar.
Lumuhod siya, tila magdarasal. Ang kanyang postura ay nagpapakita ng kahinaan, ng pagsuko, isang perpektong sakit. Ang kilos na ito ang naging hudyat. Narinig niya ang mabilis, ngunit tahimik na mga yabag sa kanyang likuran. Ang lalaki at babae ay sabay na tumayo, papalapit sa kanya. Sa kanilang mga kamay, mula sa ilalim ng kanilang mga jacket, lumabas ang mga baril na may silencer. Pero bago pa man sila makalapit, kumilos na si Luningning. Sa isang iglap, ang babaeng nakaluhod ay nawala. Sa isang mabilis na pag-ikot na halos hindi masundan ng mata, gumulong siya sa likod ng altar. Ang sagradong katahimikan ay biglang pinunit ng dalawang mahihinang thump ng mga baril na may silencer. Ang mga bala ay tumama sa marmol kung saan siya nakaluhod kanina lang. Ngayon na, sigaw ni Luningning sa kanyang comms. Kasabay ng kanyang utos, lahat ng mga nagsisimba sa loob ng katedral ay kumilos. Ang janitor, ang matandang babae sa unahan, ang mag-asawang nasa gilid. Lahat sila ay mga ahente ng Special Forces. Sa loob ng ilang segundo, ang dalawang assassin ni Alcaraz ay napalibutan na, walang magawa. Ang kanilang pagtataka ay kitang-kita sa kanilang mga mukha. Pumasok sila sa isang bitag, pero hindi pa tapos ang lahat. "Sir, ang van sa labas paalis na." "Is," sigaw ng sniper. "Huwag mong hayaang makatakas." Utos ni General Agos. Lumabas si Luningning mula sa likod ng altar. Ang baril niya ay nasa kamay na. Hindi na niya kailangang manatili. Tapos ang kanyang papel bilang pain. Mabilis siyang tumakbo palabas ng simbahan. Kasunod ang kanyang mga tauhan. Sa labas, ang eksena ay puno ng aksyon. Isang itim na van, ang mabilis na humaharurot palayo. Hinabol ito ng mga sasakyan ng gobyerno. Nagkaroon ng maikling habulan at palitan ng putok. Sa huli, sa isang perpektong maneuver, nagawang harangin ng team ni Luningning ang van. Nang buksan nila ang pinto, ang nasa loob ay hindi si Senator Alcaraz. Ang naroon ay ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado, ang taong nag-utos ng pagpatay. "Nasaan si Alcaraz?" tanong ni Luningning. Ang dulo ng kanyang baril ay nakatutok sa noo ng abogado. Ngumisi lang ang abogado, isang nangising puno ng pagkatalo. "Huli na kayo. Habang nilalaro ninyo ang pusa at daga dito, ang amo ko ay nasa private jet na niya, papalabas ng bansa." Isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Luningning. Ginamit sila ni Alcaraz. Ang buong operasyon sa simbahan ay isa lamang diversion. Ngunit ngumiti si Luningning. Isang ngangiting pagod, ngunit puno ng tagumpay. Sino ang nagsabing na sa Pilipinas ang endgame namin? Sa screen ng cellphone na hawak ni General Agos sa command center, isang breaking news alert ang lumitaw mula sa isang international news agency. Philippine Senator Alcaraz, inaresto ng mga awtoridad sa Hong Kong habang papatakas. Isang red notice mula sa Interpol na isinampa ng gobyerno ng Pilipinas ang naging basehan ng pag-aresto. Ang lahat ng ebidensyang nakuha nila, kasama na ang testimonya ng mga nahuling assassin, ay agad na ipinadala sa international authorities. Habang akala ni Alcaraz ay nananalo siya, ang bitay ay isinara sa kanya sa ibang bansa. Ang chessboard ay mas malaki kaysa sa kanyang inaakala. Ang digmaan ay tapos na. Ilang linggo ang lumipas. Ang araw ay sumisikat sa lungsod ng Maharlika, isang bagong umaga. Nakatayo si General Luningning Alcaraz sa hawakan ng kanyang bagong apartment. May hawak na kape. Ang balita tungkol sa sindikato ni Alcaraz ay nasa lahat ng dyaryo. Ang paglilinis sa gobyerno at militar ay nagsimula na. May kapayapaan na sa kanyang mga mata. Isang kapayapaang pinaghirapan. Ang mga sugat ng pagtataksil ay naroon pa. Ngunit hindi na ito kasinsakit ng dati. Ang mga ito ay mga peklat na lamang, isang paalala ng kanyang lakas. Inilapag niya ang tasa at tiningnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na si Ning, ang asawang nagmahal at nasaktan.
Ang nakita niya ay si General Alcaraz, isang babaeng bumangon mula sa abo. Mas matatag, mas buo. Ang pag-ibig ay maaaring magtaksil, ngunit ang pag-ibig sa bayan at sa tungkulin ay mananatili. Iyon ang kanyang natutunan. At sa bagong umagang ito, handa na siyang harapin ang anumang laban na darating, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tunay na bayani. Mga minamahal naming tagapakinig, dito po nagtatapos ang kwento ni General Luningning Alcaraz. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang pinakamatinding pagtataksil ay maaaring maging daan upang matuklasan natin ang ating tunay na lakas. Ipinapaalala nito ang ating halaga ay hindi nakasalalay sa pagmamahal ng ibang tao, kundi sa katapatan natin sa ating sarili, sa ating mga prinsipyo, at sa ating tungkulin. Ang bawat sugat ay maaaring maghilom at sa bawat pagbagsak, may pagkakataong bumangon ng mas matatag. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay naantig at napulutan ninyo ng aral ang kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa katapangan ni General Luningning? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at aming babasahin ang lahat ng inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.